Okay, Isuzu Crosswind. Ayan. Ang ikakabit ko dito ay dashcam mga boss. Turo ko lang sa inyo kung paano ang style ng pag-i-install ng dashcam dito sa Isuzu Crosswind. Okay? So dito kasi, hindi katulad nung iba na nabubuklat yung kesame. Yan. Ito kasi ay leather type yung kesame niya eh. So hindi siya nabubuklat ito. Kasi pag binuklat niya yan talagang ang hirap na ibalik niyan. Hindi na ganun kalinis ang fitting. Ngayon, ang mangyayari niyan dito sa labas. Sa labas na yan, sa ganyan may kakabit yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung ginagawa kong diskarte kung paano ko maikabit yan na hindi lalaylay dito sa windshield ang wiring nitong dashcam DVR. Okay? So ayan, inililinya ko na muna yan. Tapos ito, syempre, balutan nyo ng tape. Yan, ito kasi yung tape na gamit namin. Yung para siyang tela. Okay? Ayan. Diyan ko ilalagay yan. Pakita ko lang sa inyo, gumawa lang ako dito ng PVC. Pakita ko lang sa inyo yung PVC. Okay, so ito yung PVC. Yan. Ngayon, nagputo lang ako dyan ng kapiraso, tapos ay binaa ko, tapos pinainitan ko, binlower ko yan. Tapos saka ko siya, kumbaga sana parang pinlansya ko siya. Yan. Flat na yan mga boss. Ngayon, kukunin ko dyan, papakita ko sa inyo kung paano. Okay? So, balik ulit tayo sa sasakyan. So, dito yung DVR mga boss, yung dual camera recording yan. Ayan, ang brand niya ay Remy Vision. Ayan. Okay? Full HD na siya. Ayan. So, ito yung reverse camera niya, yung rear camera. Okay? So, ipakita ko lang sa inyo kung anong style niya. Ayan. So, binuhay ko na yan. Ayan. Remy Vision. Ito yung charger. Ayan. So, ayan yung display niya. Ayan, pwedeng dual. Ayan, syempre. Okay. Ayan yun. So, ayan. Ayusin ko na muna yung PVC. Tapos ay papakita ko sa inyo yung linya nito. Okay? Okay, nakagawa na ako ng 4 piraso yung kalaki. Kunin ko yung mga push. Ito. Hindi tayo mag-isang lapad doon. Okay, so ganito ang kinalabasan mga boss sa PVC na ginawa ko. So dito, naglagay ako ng adhesive. Ayan, kung makikita nyo. Tapos doon sa adhesive dyan mga boss. Ano ba yan? Naglususum. Tapos doon sa adhesive mga boss, lagyan nyo siya sa ilalim. Ayan. Kung napansin nyo, ilalim. Tapos lagyan nyo ng baak sa gitna. Ayan. May bakante sa gitna. Yan yung paglalagyan natin ng cable tie. Okay, pakita ko sa inyo kung paano. Pero, bago yun, bago natin ikabit dun sa windshield, yan, syempre, pinturahan muna natin ang flat black. Okay? Yan, pipinturahan ko na muna lahat yan.
Okay, so napinturahan ko na. Yan. Sakto na yan. Okay na lahat. So ngayon, pagka natuyo na yan, ididikit ko na yan doon sa windshield, tapos lalagyan ko ng cable tie. Papakita ko rin sa inyo kung paano yung style nun, okay? Yan. Patutuyuin ko na lang yan. Okay, so ito na boss yung yung napinturahan kong PVC. Ayan, kung nakita nyo, dikitan nyo muna yan ng adhesive bago nyo pinturahan. Okay? So ayan, black na yan, tapos ito. May adhesive na yan, tapos may bakante sa gitna. Tapos, ang purpose niyang bakante sa gitna na yan, ganito. Yan. Ito kasi yung wire ng DVR natin, okay? Yan. Nilagyan ko yan ng cable tie mga boss. Ayan, kung makikita nyo. Yun ang purpose nung bakante sa gitna. Okay? Ngayon, itong adhesive na ito, pag tinanggal ko yan, ididikit ko na yan dito. Yan. Ganyan. Kasi hindi natin mailalagay yan dito sa kesame eh. So ngayon, gumawa tayo ng paraan para maidikit natin sa windshield na hindi malalaglag yung wire para hindi pa parang sampayan dito sa windshield. Siyempre para malinis pati ang pagkaka-install natin, okay? So ganyan. Ngayon, ididikit ko na muna ito. Okay? So ayan mga boss, nakita nyo naman, dinikit ko na. Yan ang purpose ng ating PVC. Ayan. Ganyan ang style niya. Ayan. Kita nyo mga boss. So hindi siya, kung dito sa driver, hindi siya masagwa tignan. Ayan. Kasi sagad naman siya sa ibabaw. So ayun. Ngayon itong wiring na ito, ibababa ko na lang yan. Papunta dito sa cigarette lighter at papunta dun sa likod yung pang rear camera. Okay? So yan, ililinya ko na muna yan. Pakita ko na ulit sa inyo. Yan. Okay? Okay, so dito ko na pinadaan mga boss yung sa power niya, sa power charger niya, dito sa ilalim, yan, sa ilalim ng carpet na yan. Punta doon sa gitna. Tapos yun doon, tapos dito. Tapos yung sa camera naman niya, dito ko na pinadaan yan. Tapos yan, tanggalin nyo lahat yung cover na yan. Punta dito sa ilalim ng carpet hanggang doon sa likod. Okay, papakita ko lang sa inyo. Okay, so dito naman, kinalas ko rin ito, syempre. Tapos pinadaan ko na dito boss yung wiring. Ayan. Tanggalin nyo yung bangko. Yung sandalan lang. Ayan. Dito ko pinadaan yan. Okay? Ayan yung wiring. Ayan. Marami lang kayo kakalasin pag sa crosswind. Pero doon tayo sa pinaka malinis na padaanan ng wiring. Ayan. Tapos yan, pagka naikabit nyo na yan, punta tayo doon sa kabila. Yan. Pagdating dito, kalasin nyo lang yung bangko. 2 na tornilyo lang yun. Tapos angatin nyo ito. Ayan. Dito ko na padadaanin yan. Tapos kalasin nyo itong taillight para mailusot natin dito sa wire. Dito sa ano nito. Yan. Kakalasin din ito. Okay. Kalasin din yung taillight. Okay. So yan, ililinya ko na yan papunta dito. Kasi mag-wiring din ako dyan ng reverse wire. Papunta dito. Okay. Okay, so kakalasin ko na muna yung taillight muna kakalasin ko dito. Ayan.
Yung tornilyo lang muna ng taillight. Pero kakalasin ko din yan. Tapos syempre, kung nakalas nyo na yung tornilyo, ito naman ang kalasin nyo. Kasi padadaanin natin dito yung yung wire. Dito kasi nakalagay yung camera. Kaya kailangan natin itong kalasin. Okay? Ayan. Siyempre itong door handle, kalasin nyo rin yun. Ayan. Tapos siyempre kalasin nyo itong kit. Tapos pagkatapos yan, siyempre, makakalas nyo na ito lahat. Ingatan nyo naman kalasin nyo nito kasi natanggal dun sa yung lip sa board. Kaya kailangan yung palitan ng plastic. Okay, so nailinya ko na mga boss, pati yung kuryente. Yung reverse wire na nilinya ko doon sa may taillight, ipinix ko na yan dito, binalutan ko ng tape. Pero, yung sa DVR camera, hindi ko siya tinipan kasi nga, just in case na i-pull out yung camera, ay yun lang ang mapupull out natin. Pero yung reverse wire, nakapix yan dyan. Ayan, katulad dito, pinix ko yan dyan. Dito, pinix ko rin yan dyan. Para, just in case na kahit anong ilagay natin dyan, camera man yan na pang head unit, pang stereo, meron na siyang abang na reverse source. Yan, yung reverse wire. Okay, so dito ko na yung pinadaan, tignan nyo naman. Okay, ayan. Ito, i-missing ko na lang ito pagkatapos yan. Tapos dun sa taillight, tapos dito naman sa taillight, yan, ganyan ang ginawa ko. Yan, nakapix din yan. Tapos may allowance yan mga boss, lalagyan nyo ng allowance. Tapos dito ko na yung tinap sa reverse light. Ayan, yung positive niya. Ano mong kulay ba ito? Red, blue. Yan, so ito, ipifix ko na lang yan lahat. Tapos ay final test. Tapos yung camera pala niya, dito ko nilagay. Ayan. Tapos sinangat ko lang dito sa taillight niya. Ayan, diyan ko nilagay. Huwag niyo lang kahigpitan yung taillight para hindi siya maipit yung wire. Ayan. Okay. So yun, malapit na ito. Ayan, ayusin ko na lang ito. I-missing ko na lang yan. Okay. So ayun mga boss, tapos na. Naikabit ko na yung bangko niya, yung sandalan, yung cover. Ayan, yung linya, itong sa siding. So okay na rin. Okay. So yung camera niya, okay na din. Yung taillight, okay na rin. So testing naman tayo ngayon. Okay, testing naman tayo ngayon ng DVR, car DVR. Remy Vision. Ayan. Ayan yung Remy Vision natin na car DVR. Okay, pag binuhay yan, okay, rear agad ang umpisa niya, ang nakikita sa kanya yung view. Pero pwede natin yan dual cam. Ito yung front, ito yung rear. Pwedeng front, pwedeng rear. Ayan. Pwedeng front, maliit lang yung rear. Ayan, yung maliit na rear. Ayan. Okay. Tapos yan, rear. Tapos front ay maliit. Okay, dual cam tayo. Tapos pag yan ay nag-reverse tayo, automatic yan. Ayan. Okay. So pag nag-neutral or drive, ayos na yan. Okay. So yun. Ganyan lang. Ayos na. Ayun yung charger. Tapos yan ay dito nakikita ang video file. Playback. Ayan.
Okay. Ayan yung ano natin. Yung record natin kanina. Tapos next, ito yung likod. Ayan. Tapos home. Car DVR. Ayan, magre-record na ulit yan. Ayan o. Okay, so ayun. Isuzu Crosswind. Installation ng Remy Vision Car DVR. Ayan ang ating wiring kung saan ko nilagay. Okay. Thank you, thank you.